Sa gitna ng lungsod ng Los Angeles, nakatayo ang Cecil Hotel. Isang gusaling tila ordinaryo sa araw, ngunit sa gabi ay may sariling hininga. Parang may mata ang bawat bintana at bawat anino ay may alam na hindi mo dapat malaman. Ako si Mara, isang backpacker na naghahanap lang ng murang matutuluyan. Hindi ko alam na ang desisyon yon ang magbubukas ng pinto sa bangungot. Pagpasok ko pa lang sa lobby, sinalubong ako ng amoy na parang lumang tubig at kalawang. Tahimik, masyadong tahimik. Ang ilaw ay dilaw, kumikislap, at ang tunog ng elevator ay parang higpi ng isang matandang pagod na pagod na. 4 na gabi, tanong ng receptionist na hindi man lang tumingala. Oo, sagot ko. Iniabot niya ang susi. Iwasan mo ang bubong. Hindi ko tinanong kung bakit. Unang gabi, sa elevator, ako lang mag-isa. Pindot ko ang ika-6 na palapag. Ngunit bago pa man magsara ang pinto, may humarang. Walang tao, ngunit may lamig. Biglang bumukas at nagsara ang pinto ng paulit-ulit. Parang may pumipindot ng mga buton na hindi ko makita. Pagdating sa ika-6, huminto ang elevator ng matagal bago bumukas. Ang pasilyo ay mahaba at ang ilaw ay nag-iiwan ng mahabang anino. Habang naglalakad ako, may narinig akong mayabag sa likod ko. Sumabay sa akin. Huminto kapag huminto ako. Paglingon ko naman ay wala. Sa kwarto ko, may salamin sa tapat ng kama. Nang patayin ko ang ilaw, may bakas ng kamay na lumitaw sa salamin. Basa, parang galing sa malamig na tubig. Pinahit ko, bumalik, pinatay ko ang ilaw. Kumatok ang pinto. Pagbukas ko, walang tao. Ngunit sa sahig, may tumutulong tubig papunta sa direksyon ng elevator. Ikalawang gabi, nagising ako sa tunog ng tumatagas na gripo. Ngunit sarado ito. Ang tunog ay galing sa itaas. Parang may tangke ng tubig na naglalaman ng mga pulong. Lumabas ako ng kwarto. Sa dulo ng pasilyo, may babaeng nakaputing bestida. Basa ang laylayan. Hindi siya gumagalaw. Ngunit ang ulo niya ay dahan-dahang lumilingon sa akin. Ang mga mata niya, malalim, pagod, at puno ng takot. Hindi ako nag-iisa. Bulong niya, kahit hindi gumagalaw ang mga labi. Naglakad siya papunta sa elevator. Sumunod ako. Hindi ko alam kung bakit. Bumukas ang pinto. Pumasok siya. Pumasok ako. Biglang bumilis ang elevator. Lampas sa mga palapag. Pataas. Papunta sa bubong. Pagdating sa bubong, napakalakas ang hangin. Tahimik ang lungsod sa ibaba. Para walang buhay. Sa gitna ng bubong, may mga tangke ng tubig. Matatangkad, madilim, at may takip na bahagyang nakabukas. Naroon ang babae, nakatayo sa gilid ng tangke. Tumulo ang tubig mula sa loob. Umaagos sa sahig. Hindi ko ginusto, sabi niya, pero dito ako dinala. May mga yabag sa likod ko. Hindi isa, hindi dalawa. Marami, mga aninong walang mukha. Basa ang mga paa, sabay-sabay ang hinga. Umalis ka, sigaw ko. Ngumiti ang babae, malungkot. Hindi lahat nakakaalis. Biglang bumukas ang takip ng tangke. Umalingaw-ngaw ang sigaw. Hindi ko alam kung kanino. Hinila ako ng malamig na kamay. Naramdaman ko ang tubig sa bukong buko. Tuhod, dibdib, lamig na pumapasok sa buko. Nagising ako sa kama ko. Araw na. Walang bakas ng tubig. Walang kamay sa salamin. Ngunit sa aking cellphone, may isang video recorded habang tulog ako. Ako sa elevator, mag-isa, pindot ng mga buton.
Nagtatago sa sulok. May anino sa likod ko. Babaeng nakaputi. Basa ang laylayan. Sa dulo ng video, may text na lumitaw. Parang isinulat sa tubig. Huwag kang babalik. Yun ang nakalakay sa text. Umalis ako agad. Hindi ko na binalikan ang hotel na yon. Ngunit minsan, kapag sumasakaya ako ng elevator at bumubukas sarang pinto ng pusa, naaamoy ko pa rin ang malamig na tubig at naririnig ko ang kulong. Hindi lahat ng bisita ay umaalis.